Karen, and good morning sa lahat ng mga televiewers and listeners ng ating programa. All right, let's make this an opportunity to make the public understand, no? Sinabi ng defense team, unconstitutional na po ang ginagawa ng House Committee on Justice na meron kayong quote-unquote mini trial. All right? So let's talk about this. Under the Constitution, what we know of is the House Committee should decide if an impeachment complaint is sufficient in form and substance. Nagawa nyo na po yun. Ito merong sufficiency in grounds. Ngayon lang po natin ito nakikita kasi yung dating sistema, botohan lahat ng 1/3. Okay. Dahil ang dating sistema may bayad agad. Yung sistemang tinutukoy ko dito mga kababayan, itong unang impeachment kay BP Sara, itong naharang din ng Supreme Court. Bumoto sila dahil may pera agad. May bigayan doon eh. May nag-booking. Kaya sila bumoto dahil takot sila wala silang project. So, meaning, may pera. Ano mang ipaproject mo pag wala kang pera? O di ba? Sabihin natin, may project itong mga congressman sa pamamagitan ng sa DPWH. Hindi man yung magsisikap yun pag walang porsyento. Dito tayo sa impeachment. Ito mali na, nakita na ng depensa na mali talaga yung ginawa nila, yung sa mini trial. Mini trial. So, nag-asta kayong korte. Pinapatawag ninyo at saka hindi kayo sinipot ng Vice Presidente. At tinatawag ninyo na hindi inirerespeto ang inyong komite. Ang tanong, respeto ba ang inyong ginagawa? Alam na namin na itong komite sa Kamara, simula nung mga nakaraang taon, itong ginawa sa mga kumkum, quadcom, tricom, quintocom. Anong ebidensya? Gumawa sila ng istorya, gumawa sila ng chismis na paninira sa kalaban nilang politiko at magtanim sila ng witness. Ito na naman ngayon, gumawa sila ng mini trial. Meaning, gumawa sila ng korte. Tuloy. Are you going beyond the mandate of the House Committee on Justice? No. Doon sa binanggit mong provisions ng ng Constitution, Sagutin mo, yes. Bakit no? Sige, explain. sabi that the House of Representatives is granted with the power to promulgate rules on impeachment. No? Isipin mo, rules of impeachment ang gagawin ninyo. Tapos anong ginawa? Is the rules which the House of Representatives adopted even in the past impeachment processes. Hindi kami naniwala sa past impeachment processes. Yung ginawa ninyo, nagbutuhan kayo dito. At nakita na mali doon, gusto niya ng shortcut, biro mo yung butuhan. Ito po mga kababayan na ito pala ang proseso.
Una, yung sufficiency, paano mo babalangkasin itong sufficiency sa mga paratang? Sufficient ba itong paratang? Impeachable ba itong paratang? Tapos kasama na yun yung mga insert na yung mga ebidensya. Tapos yung ebidensya, babalangkasin yung ebidensya kung tunay ba, lehitimo ba yung ebidensya, hindi ba rin yun gawa-gawa? Yun nilalagpasan ninyo nung nakaraan eh. Dumiretso kayo nagbutuhan. Sinulat lang sa papel ninyo lahat kung sinong gumagawa noong nakaraan. Sinong nagsumulat doon. Tapos nagtaasan kayo ng kamay. Tapos nagkabigayan. Tapos, anong resulta? Mali. Ngayon, ginamit nyo yung proseso. Tapos gumawa kayo ng mini trial na sa pagkakaalam mo namin, na pagkaalaman namin dahil may umaangal na yung mga abogado, na mali yun. Hindi pa kayo tumino nung nakaraan na yung mali talaga, hindi talaga yun mag-succeed yung mali. Maharang talaga kayo dahil itong talaga, kahit papaano, itong Supreme Court natin, kahit minsan magdududa kami na madidiktahan iyon, pero sa dami-dami nagbabantay ng mga may alam sa batas, mga abogado, nahihirapan din sila. Kaya pag yung katotohanan na mismo yung sumalungat sa mga sinungaling talaga, hindi talaga yung mananaig yung sinungaling kaysa yung katotohanan. Sige, Madam Luistro, ipatunayan nyo yung mga palusot ninyo dyan. Tuloy, explain. The same impeachment rule also which was used in the 19th Congress. And since now is the 20th Congress, in the resumption of the 19th Congress, of the 20th Congress, inadapt yan, nagkaroon ng formality sa plenary that the 20th Congress is adopting the 19th Congress rules of impeachment. Hindi po ito bago, hindi po ito labas sa konstitusyon, ito po'y ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa mababang kapulungan na maglatag ng rules of impeachment na ginagamit na sa mga nagdaang proseso, ginamit din sa 19th Congress at inadapt ng 20th Congress. Ang tanong patungkol sa mini trial. Kung kasali ba doon sa saligang batas ang mini trial? Sagutin mo ng maayos si Madam Karen. Ang punto dito ni Madam Karen Davila dito, patungkol dito sa mini trial. Bakit nagkaroon ng mini trial? Yung sufficiency nagawa ninyo, sa grounds nagawa ninyo na, bakit may mini trial? Yung sagot mo patungkol sa mga provision na ibinigay sa inyo, promulgation, gumagawa kayo ng rules patungkol sa impeachment. Kayo ang gagawa. Kasama ba doon ang mini court dahil may mini trial kayo? Okay. Isang bagay na malinaw is the House can actually make their own rules when it comes to the hearing the impeachment complaint. Tama po yun. Tama yun. At yan ay maliwanag sa ating Article 11 dito sa accountability, which addresses the provisions on impeachment. Pinagkalooban ng saligang batas ng kapangyarihan ang House of Representatives na gumawa, maglatag ng rules of impeachment to realize the impeachment process which was pronounced in the Constitution as well. Pero kayo ang inatasang gumawa, binigyan kayo ng pagkakataon o kapangyarihan ng konstitusyon pero inaabuso ninyo. Ito po mga kababayan na sino nag-initiate ng impeachment? Maliban sa sila ay gumagawa ng rules. Diba?
isa rin itong bumoto ng impeachment ni VP Sara nung nakaraan. Ano bang maaasahan ng mga tao na itong ginagawa nila ay fair? Dahil alam mo natin mga kababayan, itong impeachment, hindi ito mabubuo dyan sa Kamara kung walang signal galing sa presidente. Tapos kumustahin natin yung impeachment complaint sa presidente. Anong nangyari? Di ba pinatay? Pinatay. Pero ang sabi si presidente, pinuhay. So dito natin makikita mga kababayan, itong mga kagaguhan na ginawa nila. Okay, tuloy. Technically speaking, you are evaluating if the impeachment complaints have probable cause. Parang piskal, parang ganun po yan. That But is correct. But are some of your colleagues going overboard? For example, I mean, you have Representative Rufus Rodriguez already commenting on the credibility or non-credibility of a possible witness, of calling a witness, let's say, tainted or untainted. Then you are already nagsasabi na po kayo ng what may be considered as possible evidence that could be used in the impeachment trial. We have never seen this before. Is this already going beyond the bounds of what the House Committee on Justice should be doing? This is not beyond the bounds of what the Justice Committee is supposed to do. We are simply following our rules of impeachment. And it is very clear under Section 7 that after the determination of Kaya nga, kayo ang gumagawa ng rules. So, kayo ang may kagustuhan sa rules. Nagpapatawag kayo ng inyong mga witnesses, inyong witnesses. Dahil sinong nag-endorse dito kasama mo? Natural yun, nasa batas. Pero sino ang may pakana doon sa nag-file ng complaint? Kasamahan din yon ng nag-endorse. So gusto nyong ipatawag si Madriaga dahil yun ang inyong witness. Anong assessment ni Rufus Rodriguez patungkol ni Madriaga? Polluted witness. Basura. Wala kayong magagawa dyan sa rules na sinasabi mo, Madam Luistro. Dahil yung rules na sinasabi mo, kayo ang gumagawa. Kami mga tao nanonood, itong sinasampahan ninyo, walang magagawa. Kayo ang gumagawa . Kumbaga, sa inyo na lahat. in grounds, we shall proceed to our hearing proper. Hearing proper is the exact terminology that was used in the rules of impeachment. It was stated there that the compulsory processes may be exercised for the purpose. Asaan yung hearing proper? Diyan ba sa Justice Committee? Sa Justice Committee ba ang hearing proper? Subpoena duces tecum, that is for documents. Subpoena ad testificandum, that is to compel the attendance of the witnesses. And it even made mention na yung pagtatanong, examination and cross, this will be done by the justice members. Even saying that the chair or the presiding officer can limit, manage, regulate the time
of the justice members in raising questions, no? So, eto pagka inanalyze mo to, Karen, all of this are processes akin to a preliminary investigation. Tama ka sa sinabi mo kanina. And the most significant part of that is the purpose of this clarificatory hearing really is only to determine probable cause. And the definition Di ba umabot na kayo sa grounds? Umabot na kayo sa grounds, ma'am. Tapos ngayon, mag-determine pa lang kayo ng probable cause? Nasaan yung, anong silbi ng ebidensya? O wala lang talagang ebidensya, puro lang kwento yung hinahawakan ninyo? cause is justification to be able to proceed to trial. We cannot compare this to, I mean, if you compare this to the proceeding in the Senate, yun talaga yung actual trial, the purpose of which is to determine. Hindi pa tayo umabot doon. Dito lang tayo, ang punto dito ni Madam Karen Davila, dito sa mini trial ninyo. Huwag mo na lumampas doon. Huwag mo na lumampas. Dito lang tayo sa mini trial. The innocence, and after which, if found guilty, it will be the implementation of the necessary penalties, no? Hindi pa nga tayo umabot doon, madam. Dito pa sa mini trial. Ang layo-layo ng imagination nyo. Bakit sobra kayong excited? Hindi pa kayo umabot doon. Yun ang pinag-usapan. Diyan lang binigyan ka na ng clue. Binigyan ka na ng topic ni Madam Karen Davila. Dahil ito si Madam Karen Davila, gusto nila po, ito pangunahan ko na to. Gusto rin itong matanggal si Vice President. Kaya yung mali ninyo na ginawa, gusto niyang habang maaga pa maitama na para matuloy yung sinasabi mo ngayon na may may hatol hanggang umabot na mahatulan na siya na makonvict na. Impeached na siya. Yun ang sinigurado sana. Pero hindi mo nagets eh. I use the term mini trial. Do you It was- believe now that you used, now that we're having this discussion, frankly speaking, do you believe that it was a mistake to use mini trial? I don't think so. Because Yun lang. Yun lang. So, ibig sabihin, pagkakala mo sa mini trial, tama. Kahit wala doon sa proseso. So, matatawag na ba rin tong hulog ng langit ng depensa? Instead na kayo maghanap ng mali doon sa pinag-aakusahan ninyo, imbis kayo maghanap ng additional na ebidensya para madiin yung kaso sa impeachment ni BP Sara, kayo na naman na ngayon nagpapakita ng mali doon sa proseso ninyo. Talaga, dito sa pagkakataong ito, nagsampa na ng TRO, itong mga abogado, si Torion, si Vic Rodriguez, doon sa Supreme Court. Para itigil mo na. Dahil may mali. Pagkalibawa pagbigyan, di mantala na rin. Hindi rin ma-proceed. Hindi yun yung binanggit mo kanina na umabot na kayo doon sa mga senador doon na nakasuot na ng ano ba yung gown na yun? Tawag doon? Yung may itim?
mga huwis na sila na maghuhusga kung ma-impeach ba yung BC o hindi. Intended to make a clear distinction between what the people are watching in TV. Madam, don't worry sa mga... So, ibig mo bang sabihin na nag-grandstanding kayo, ito nagbida-bida kayo, o ito ganito kami ka bagsik dito sa Kamara sa Justice Committee? Hindi mo na kailangan na magpabilib pa sa mga tao, ipakita sa mga tao, ito, hindi. Gagawin ninyo ang tama, yung tamang proseso, sapat na sa amin yon. At saka madam, huwag mong isabihin na yung mga tao, kagustuhan ninyo yung mangyari na yon, di ba? Subukan mo magtanong sa labas kung gusto ba mangyari yon. Lalo na ngayon dito sa kalagitnaan ng hard time ng mga Pilipino. Hindi nyo ba nakita na yung mga kababayan natin dyan, lalo na dyan sa Kamaynilaan, noong mga nakaraang araw, pag uwi galing sa trabaho, wala na silang masasakyan dahil wala na namamasahero. May solusyon ba kayo? Wala. Tapos maghanap ka na yun ng paraan na tatanggalin ang Vice Presidente na hindi naman yun ang problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, itong Pangulo natin. Yun dapat tanggalin. The trial that is happening in the Senate. Because how else will you explain that to the ordinary people? Ang nakatatak sa isip ng tao ay yung trial ni President Estrada, trial ni Chief Justice Corona, because they've seen this in televisions. And in my effort to reach out to the grassroots, because after all, this impeachment process is an extraordinary power that was given to the Filipino people. I use mini trial to make them understand, ito pala maliit na proseso compared doon sa nangyayari sa Senado, which is... So, ibig sabihin, tama. Yun ang depensa mo na tama yung ginawa nyo. Hindi yun mali. Paano yun na nakikita naman ng mga abogado na hindi yun tama? Na mag-trial kayo dyan sa Justice Committee. Miniman, maliit man na trial o malaki, trial pa rin yun. Parang nakaw ba? Nakaw ka ng 1 peso at saka 1 million, parehas lang yung nakaw. Pero ang kaibahan sa dalawa, yung magnakaw na 1 peso, pwede ka ihuli at makukulong. Yung mga milyones na, lalo lang nasa malita, walang reklamo dyan. No? Oh, but this is not a trial. That's the problem. What you are doing is not a trial, right? I mean, That's correct. a trial determines guilt or innocence. So technically, the word trial is wrong. Perhaps it is misplaced, but it... Palusot ka pa. Wrong talaga yon. Iniba po lang eh. Misplaced. Alam mo mga kababayan ba? Pwede ba ito? Sabihin mo lang na saan mo ilagay yung kutsara? Nasa lagayan ng kalan. May lagayan ka naman kutsara doon. Kahit sabihin mo na nagkamali kang lagay doon, pero hindi mo masabi na tama ba yon ang lalagyan ng kutsara? Ipilit mo na tama na linagay mo doon. Pero tama ang tanong dito kay Karen Davila, tama ba yung lagayan na yon?
Sabi mong, hindi. Hindi. Tama yun. Misplace lang. Na, naalala ko yung kwento ni Tikla. Alam niyo po mga kababayan. Sino nakapanood sa inyo ni Tikla? Yung sinasabi niya yun. No? Ay, hindi pala. Kay Po, yung nag-aliman ni Pacquiao siya. Di po. Kinikwento niya patungkol doon sa syuta niya. Ano daw, sinisiraan daw yung syuta niya. Magnanakaw daw, sabi niya, dahil nawala daw yung ref niya. Sabi niya, sabi ng mga kaibigan doon niya, ninakaw ng syuta niya yung refrigerator ba? Ayaw ni Po na sabihin na magnanakaw yung syuta niya, ipipilit pa rin niya hindi nagnanakaw, ipipilit na. Hindi man yun ninakaw yung ref ko, na-misplace ko lang. Yung pinakamalaking bagay na matatawag mong na-misplace, ipipilit mo na hindi mo nakikita dahil na-misplace mo pero napakalaking bagay. Pwede ba yung bahay mo, sabi na ng bahay, yung bahay mo, pag uwi mo, sabihin mo, bakit ako pumunta rito? Kahit mali na yung pinuntahan mong lugar, hindi mo lang natuntun yung tinitirahan mo. Sabihin mo ba na misplace yung bahay ko? Pero mali na yung pinuntahan mo. Yung bahay mo andoon, hindi mo lang pinunta, hindi lang tama yung pinuntahan mo. Yun ibig sabihin dito Magpalusot ka pa, kaya dito mga kababayan aminin mo naman na ito talaga na-overdrive namin na-overwrite namin yung provision, na isali namin yung hindi naman karapat-dapat. Pwede naman aminin yun, di ba? Pero sa sobrang nyo excited talaga na maging bida-bida, alam mo namin, bida-bida, gusto mag-grandstanding dito sa mga ginagawa nila para puriin ang mga tao. Sige, ituloy. It has reference to a structured process of investigating and giving opportunity to both parties to present their respective evidence. No? Di ba kayo dyan, nagmukha kayong prosecutor? Ang tanong, investigador ba kayo? Kung gusto ninyo mangyari, kayo na lahat. Kayo mag-initiate, kayo mag-promulgate, kayo gumagawa ng rules, kayo mag-imbestiga, kayo mag-trial, kayo mag-convict. Yun ang gusto ninyo. Halos na lang hingiin ninyo. Dapat sana tayo na lang dito lahat para mabura na to sa daan natin ito si BP Sara. They've just used probable cause hearing. Do you think Another term. do you think the preliminary investigation thing, the clarificatory hearing thing, what did you say? The probable cause thing. Probable cause hearing. Oo. Are this easily understandable to the grassroots, the ordinary Filipino people? I think kasi ang mini trial can have legal implications. Yun. That's why tinanong ng reporter, will you take this to the Supreme Court? So baka sumabit ulit kayo. Diba? Yun ang tanong. We cannot stop them from bringing. Sige, ituloy. Wala na mga harang talaga dyan. Kahit mag-issue na ng dahil nagpetisyon na yung mga abogado, halimbawa maglabas na ng resulta itong Supreme Court na, sige,
granted itong request ng depensa na tigil muna. Tuloy pa rin kayo. Dahil ba si batinding pangangailangan? Nakaintay na yung for later release. Pambira naman to. Dati shortcut lang dito kayo butuhan. Tapos ngayon, ang dami proseso nyo dinadaanan, dinagdagan mo pa. May mini trial pa kayong nalalaman Any stage, any nomenclature, any proceeding, any step that we are doing in the Justice Committee to the Supreme Court, because that is their prerogative, that is their right. However, Karen, even assuming that the term mini trial is misplaced, is it correct to bring that mini trial to the petition by way of petition to the Supreme Court when in fact what is happening in the Justice Committee is a clarification? Mali nga yung mini trial. Hindi nga pwede kayo mag-trial dyan dahil kayo ay maghanap lang kayo ng probable cause. Dahil pag trial, kailangan na may judgment. May judgment sa trial, kaya sinasabi. I've said this in the hearing yesterday. I said that the proceeding should be judged not on the basis of the name, not on the basis of the nomenclature, not on the basis of the label. The proceeding should be judged on the basis of the actions that the Justice Committee do during the proceeding in the hearing proper, quote unquote. Okay, so let's call it a clarificatory hearing, no? Para sa akin kasi malinaw na it's looking for probable cause. So let's go to this. You have issued, well, you took a vote, right? Humingi ng boto at nagpasabina kayo. You're gonna issue sabinas. Let's talk about the sabina to one of Vice President's Duterte's lawyers, Attorney Michael Poa, all right? Sinagot nila that they did answer. One, for whatever reason, they did reply, right? They did reply. The non-reply is their interpretation is a response. So that's number one. The Vice President not attending the hearing, they may have a point and say, what makes that any different? Si former President Estrada, hindi naman nag-attend. Si Corona, si Gutierrez, ang dami, hindi naman nag-attend sa any House hearing, right? Kumbaga, it was brought directly to the Senate. So they may argue that's not a form of disrespect because they did reply, right? That is not a trial. So when you call Attorney Poa, what does the House expect from him? Why do you want him there? Madam Luistro, ngayon alam mo na nga yung dati na may impeachment yung si Estrada, yung binanggit kanina ni Madam Karen, hindi naman din sumipot. Bakit walang komento doon? Wala kami na lalaman na nagsasabi ang komite na hindi nirerespeto itong komitiba. Hindi naman pala mandatory. Ano? Kulang lang kayo sa pansin? Anong gusto nyo? Kulang pa kayo sa palakpak? Dito ako nakikita mga kababayan na isa sa mga legal counsel sa inaakusahan nila, yung isa sa puwina mo. Dahil ba ay dating kasama sa trabaho ni BP Sara nung si BP Sara pa ay
DepEd Secretary at itong si Attorney Michael Pua ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niya doon. At sabihin mo pa, yung sinasabi mo kanina, action, kumbaga katrabaho, natural, katrabaho, alangan naman. Pareha kayong departamento ng katrabaho. Ibig sabihin na porke katrabaho mo pag may kasalan yung tao, ito kay katrabaho, kasabot din to sa mali na ginagawa niya. Ito ra bang nag-aakusa nito mga kababayan? Umamin na to na tinatago niya yung asawa niya na may kasong rape. Para di kasabwat siya sa panggagasa dahil tinago niya. Oh. Ha? Wala tayong pakialam doon. Ang dagdag lang dito sa nalalaman ko, base sa sinasabi ni BP Sara, sinasabi pa ni BP Sara, kwento siya sa asawa niya, sabi, ang kapal ng mukha naman nito. Oh. Sila pa tong may utang sa atin, sila pa may kapal ng mukha magparatang sa atin. Kayo pala may atraso sa Vice Presidente, kaya ganun na lang kayo kaatat na matanggal ang Vice Presidente sa kanyang posisyon. Dito natin makikita mga kabayan na itong ginagawa nila, pag wala itong presyon galing sa taas, hindi sila maganito. Pag wala itong pressure, pero ito lang nga pinipressure sila, pero ang nag-pressure nila, walang kasunhan. Ang kas nila ngayon, andoon na sa DBM. Tapos dahil ayaw na nila ngayon yung maulit pa yun sa flood control ba? Ayaw na nila, halimbawa, ito na yung pera na gagastusin natin. May mga projects tayong nagagawin. Pag mag-implement na, saka i-withdraw doon sa DBM. Hindi tulad dati na i-download na doon sa district engineer in every engineering district sa DPWH at sila na mag-usap itong mga mambabatas. Alam naman natin na kasabot talaga sila doon dahil ginagamit nila yung mga constituent nila para sabihin na may mga pananagutan kami doon sa constituent namin, may mga proyekto kami, karsada, tulay at ano-ano pa naman. At doon sila makakuha ng porsyento. Pero ibang usapan to dahil alam mo natin nung makaraang taon ito sa impeachment dito sa ating Vice Presidente, nagkaroon agad ng botohan. Dahil ang balita ko, base doon sa mga chika-chika, base doon sa mga congresswoman din na bumuboto sa impeachment ni BP Sara, sinasabi nila napilitan silang bumoto dahil mawalan sila project pag hindi sila bumoto. Ibig sabihin, may bayad. Dahil doon naman talaga sa project, makaporsyento sila, doon sila makapangurakot. Itong impeachment process nila, ginagamit nila ito para makapangurakot. The point of view of the justice members, most especially the proponent, it was Congressman Tino, right? He believes that Attorney Poa, as then COS of DepEd Bayon or OVP, Yeah. played a significant part, even if not through the document, but by action in the utilization, alleged misuse of confidential fund, no? So, duda. Dito mga kababayan dito sila sa confidential fund. So, ibig sabihin, wala pa silang sapat na ebidensya
May fishing expedition pa sila at gagamitin ito si Michael Pua. Saan ka pa? Isa kang legal counsel, isa pwede ka para makakuha sila ng ebidensya laban sa kanyang client. Hindi, ang lupit mo ate. One thing, sorry. Karen, Alam mo, Karen, it's okay, sorry. no problem. One thing that we must understand here, the committee is a collegial body. All decisions are done by way of majority vote. Mm. So, Okay. since ganito yan eh. Oh, but representative, Yung boto, wala kami problema sa boto. Alam na ho namin, diretso yon ang boto dahil kayo-kayo lang dyan. Yung mga nasa Justice Committee na kasama mo, kayo-kayo lang din yung pumirma ng boto nung nakarang impeachment ni BP Sara. Hindi mo na kailangan ipagyabang yun dahil alam na ho namin kung paano nyo yung lutuin yun. Yung boto, sigurado makuha nyo yung boto. Wala kami problema dyan sa boto. Kaya ang gusto lang nga namin dito, umabot na si BP Sara doon sa trial, yung formal nga forum trial doon sa Senate. Para doon na talaga may balanse na pwede nang magtanong ang depensa. Pwede na rin yung natural naman yung inaakusan yung tatanungin mo, pero pwedeng maka-rebat yung depensa. Hindi tulad dyan, pag sumipot dyan sa Justice Committee, nasa rules ninyo na hindi sila pwedeng magtanong doon sa mga saksi laban sa kanila. Kayo lang ang magtanong sa kanila. Ano bang fair na makuha ng kampo ni Madam BP? Para bang hinahamon ka ng suntukan tapos itatali yung kamay mo. Ganon sila kagago. Tapos ang tawag nyo pa dyan ay trial? Trial meaning laban. Magsusubukan kayo, kabilaan. Tanungin kita, tanungin siya. Tapos dito sa binatawag mo, hindi sila pwede magtanong. Tapos sabihin mo na mini trial? Hoy! Kahit grade 6 lang ako, naintindihan ko kunti. Yung may natutunan din ako sa papabanood sa mga matitinong abogado. Pero alam mo, Madam Luistro, pag magsaba kayo ni Ate Claire, ang kaibahan ninyong dalawa ay parehas lang. Ay, nako, wala tayong mapapala dito mga kababayan sa mga kagagawa nito sa Justice Committee. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Salamat po at sa muli nating upload ng video, magkita-kita tayo. Salamat at God bless sa ating lahat.